May tanong sa akin, Boss Ray, paano po pag-registered ang OLA? Tas hindi po agad makabayad, pwede na po ba nila akong bigyan ng demand letter at makasuhan ng small claims? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung totoo po ba no, yung pagpapadala ng demand letter at saka po yung paghahabla no, ng small claims agad pag hindi nakabayad kung rehistrado po or legitimate yung OLA. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi nga is, Boss Ray, paano po ba pag-register ng OLA? Tas hindi po agad makabayad, pwede na po ba nila akong bigyan ng demand letter at makasuhan ng small claims? No? Ang simpleng sagot po dyan, hindi ho basta-basta. Okay, kasi po may proseso yan. Okay, hindi ho po pwede na nag-due date kayo ngayon, past due kayo bukas, papadala kayo ng demand letter, tapos small claims agad. Hindi ho. Hindi ho ganun kadali yun. Kasi kung ganun na mangyayari, marami na pong nagsampa ng kasong small claims. No? Kumbaga, tambak na po yung kaso. Talagang hindi na ho, kumbaga, wala na hong effort na gagawin. 'Di ba? Kaya nga po ang mga lending companies, financing banks, and even OLAs, dapat yan, meron yang policies and procedure. Ano po ba yung susunod na hakbang? No, pagka hindi nakabayad sa due date. Ganito lamang po kasi, no? Pagka ho kasi talagang hindi nyo sinasagot yung tawag, no, yung messages, saka yung mga emails po nila, no, kahit legitimate naman po yung ginagawa nila or tama naman, naaayon naman po, no? Kumbaga sinusunod nila, no, yung mga nakalagay po sa batas natin, especially yung sa prohibition on unfair debt collection practices. 'Di ba? Kasi doon po sa prohibition on unfair debt collection practices, no, inilista na po ng si SEC ron kung alin po yung mga bawal, 'di ba? Kung baga, kung yung mga bawal ay hindi nila sinusunod, 'di ba? Kumbaga tumatawag sa tamang oras, hindi sila nangaharas, hindi sila naninigaw, hindi sila maayos kayong usapin. Walang harassment na nangyayari. Pero 'di ba? Hindi pa rin ho natin sinasagot, no? Maayos naman yung pagpapadala nila ng SMS saka ng email, hindi pa sinasagot, no? Parang hindi naman ho tama 'yun. 'Di ba? Talagang magtatawag yan at mag-e-SMS kasi obligasyon po nila na singilin po yung nahiram po natin sa kanila. Okay? Isa po 'yun doon sa effort na sinasabi ko. Okay, now, let's say for example po, na-contact kayo. Sumagot kayo, 'di ba? Inoferan kayo, 'di ba? Ng let's say payment option. O sabihin na natin restructure, 'di ba? Ang mabigat po hindi po natin sinunod yung restructure program. So definitely talagang tatawagan pa rin po tayo. Kasi po there are lending companies, no, may mga lending companies, may mga financing banks and even OLAs po no, na nagbibigay po ng payment options. Kaya lang unfortunately, based on my experience po, meron pa rin pong mangilan-ngilan, no, yung mga kliyente po na hindi rin po talaga tumatalima doon sa kanilang pinangako. Okay? Nagkaroon na kumbaga ugnayan, no, na magkaroon ng let's say yun nga restructure program na punta. O let's say sa partial na lang pinayagan na. 'Di ba? Maayos naman, documented naman, 'di ba? Hindi pa rin po nasunod. No, may mga ganun po kasing kliyente, no? Aminin na po natin 'yon na meron talagang ganun. Now, kung dito po sa mga OLA, no, marami ho kasi diyan lalo sa mga illegitimate, no, yung mga illegal. Puro talaga pangwawalang yang ginagawa niya. Pero kung doon po sa sinasabi niyo na registered, hindi po talaga agad-agad na demand letter or susunod small claims. Kaya po sinabi ko, meron pong proseso 'yan. No, yan, importante na meron po no na credit and collection policy kasi dapat yan may sinusunod may gabay. Yun po kasi yung gabay. Hindi po pwedeng bira lang ng bira. Ito kasi yung mga illegal na mga bugok at abusadong online lending apps, wala ko silang ganun.
Ang alam lang ho talaga niyan 'no, manakot ng manakot, mangwalang yan ng mangwalang yan. 'No, tsaka ano po, i-check niyo pong maigi yung papadala sa inyong demand letter kasi dapat yan yung lehitimo na demand letter. Kasi po, itong mga bugok at abusadong online lending apps, ang pinadadala po niyan pananakot letter. 'No, lahat ng batas ilalagay dun, pakukulong ka. Sa demand letter ho, wala ko kayong makikitang gano'n, 'no? Tsaka ano po, sa legitimate na demand letter, may letterhead yun, nakalagay po yung kumpletong pangalan at address at contact details nung OLA. Oh, dun pa lamang po 'pag nakita niyo yun, legitimate yun, okey? Kaya tapos ito pa, dapat yun detalyado yung nakalagay na, dun sa loan niyo. Kumbaga ano yung petsa ng pagka-disburse sa inyo, magkano, magkano yung penalty, magkano yung mga interest rate, dapat nandun, 'di ba? Hindi yung kagaya nung ginagawa nila na talagang puro panakot lang. Tapos 'pag hindi ka nagbayad, pakukulong ka namin, may warrant ka. Wala akong gano'n 'yan. Kasi yung legitimate na na demand letter, ang ilalagay nun kung ano lang yung tama, which is dun sa small claims court, 'di ba? Tapos 'wag ho kayong matatakot sa demand letter 'pag pinadalan ho kayo niyan. Tumalima ho kayo dun, makipag-ugnayan kasi pagkakataon niyo na po yun, 'no? Kung nung unang parte po nung kanilang collection process, hindi kayo tumutugon, 'no, kahit na let's say binigyan na kayo ng ng mga payment options, 'no, dun po sa demand letter tumugon ho kayo. Kasi ho, kung yan, registered talaga at legitimate, tutuluyan kayo na. May ganyan po talaga, 'no, na mga lending companies, financing companies, banks, and even OLAs. Meron po. 'No, kaya nga po 'di ba may mga nababalitaan tayo na Juan de la Cruz versus Juan de la Cruz, 'di ba? May mga rulings po kasi, may mga pinagbabasihan po, no, may mga sample na po sa ating experience na may mga nagsampa na po ng kaso. Okay, kaya nga po yung iba doon binabase, 'di po ba? May nagsampa na, may naghabla, mataas yung interest rate, unconscionable. So 'di ba binaba po niya ni judge. So ibig sabihin, may mga sample na po talaga na naghabla po ng small claim. So, 'wag na ho natin papuntahin do'n. Kasi kung binibigyan naman ho talaga kayo ng ng pagkakataong magbayad, i-ano niyo, i-accept niyo po. Tapos pagka kunwari nag-grant yung niyo, yung let's say restructure niyo or let's say yung partial, tuloy niyo po. Kasi ibinibigyan na po kayo ng pabor, 'di po ba? Huwag niyo na hong paratingin pa do sa hangganan na pupunta pa kayo na small claims. 'Di ba? Kasi sabi nila pagka daw sa small claims, 'di ba, mas pabor si judge. Paano kung hindi pumabor sa inyo si judge? 'Di po ba? Kasi po magsasalaysay po yung yung representante nung lending o nung OLA, kung paano yung ginawa niyang proseso. Kung makikita po at malalaman ni judge na sinunod po yung tamang proseso at kayo lang talaga ang hindi po tumalima, mandesisyon po. Siyempre, dun po sa OLA. 'Di po ba? Kasi, kumbaga binagbigyan kayo ng pagkakataon, 'di kayo tumalima, 'di po ba? Kaya ho, 'wag niyo nang paratingin do'n kasi po 'pag si judge ang nag-decide, well, final po 'yan at i-execute po ng 'yan, ng sheriff 'yan, 'di po ba? 'Wag na natin paratingin do'n. Kumbaga, kasi nanghiram naman tayo, napakinabangan naman po natin at kayo na rin po nagsabi registered naman, legitimate, 'di po ba? Kung hindi rin naman kayo hinaharas, 'di ba? Ano na lang po natin, gawan na lang natin ng paraan, makipagkompromiso po kayo sa kanila, 'no? Kasi pagka yun, kumbaga nagampanan niyo yung inyong, pakikipag-compromise sa kanila, yung pakikipag-areglo sa kanila, yung kung ano man yung maging payment option ninyo or kung ano man po yung payment plan na ibigay sa inyo, natalima ninyo, ano yun, best para sa inyo yun. Bakit? Kasi ho, unang-una, maso-solve niyo yung problema niyo sa dun sa utang niyo sa kanya nang hindi kumbaga hindi kayo, nahihirapan sa pagbabayad. Pangalawa, ma-update yung inyong, record sa CIC. 'Di po ba? Kasi ho pagka may agreement na nangyari, 'no, ina-update po yun sa CIC. So meaning, makikita po nung ibang mga na mga ibang, miyembro po ng CIC na may access na, gumagawa ng paraan 'to para mabayaran yung kanyang utang, 'no. Ano yun, maraming positive things po para sa inyo yun,
No, kung talagang ano ha, kung talaga hong legitimate yung OLA po ninyo at, wala talagang kabulastugan na ginagawa yan, i-accept niyo po. No, hindi ho kayo sasampahan agad ng ano niyan, ng kaso niyan or padadalang kaagad ng demand letter, no? Mag-e-effort po muna yan kasi po yun po ang dapat talagang ginagawa. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na 'to at sana po'y makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po 'tong opportunity na 'to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.